Sakto-sakto yung ano sa amin. Hindi ako usually nakikinig sa mga ano eh. Talaga? Sa mga nag-preach. Nade-depress ka kasi niisip mo eh. Ang nangyayari talaga, nananakaw talaga yung oras mo. Ninanakaw yung oras mo ngayon. Instead na magiging mas productive yung araw mo, Iniisip mo yung mas iniisip mo yun, wala nangyayari sa'yo. Galing niya ha, tama. Yung tayo sa anxiety, parehas nilang nanakawin yung present mo. Kakaisip mo ng kung ano mangyayari, wala, ninakaw na rin yung oras mo in the present. Ngayon present time mo. Gawin mo, pag may naisip ka, gawin mo. Sakaling failed, kung mababagsak ka sa depression, wag na. Alam mo na kung paano makalagtas sa depression, move on. Ganun. Kasi pag iniisip-isip mo pa yan, wala, may stuck ka. Sa help ni God, hindi natin kaya mag-isa yun. So sa ngayon, agnostic ka pala, sir? Yes sir. Okay. Pero pag ang agree rin dun sa mga sinasabi niyo po ngayon dito sa travel, ang dami din sa lesson sa nabanggit niya fit dun sa current circumstances ko ngayon. Kaya nakakatuwa rin kasi saktong-sakto. Sakto yung mga sinabi, yung mga sinabi ni Lord sa'yo ngayon. Di ako yung nagsabi noon, no? Si Lord yun, si God yun. Kasi ako naman ginagamit lang din ako ni God. Malay ko ba na yun yung kailangan. Kaya tinatanong lang ako sa pasahero, do you accept Jesus Christ as Lord and Savior mo? Yes. Accept mo na. Yan, ito na yung I am the life. Paano yun? Buhay ka na eh. Bigyan ka pa, dalawa buhay mo, gano'n. Hindi gano'n. Minsan, buhay tayo pero para tayong patay. Para tayong walang purpose. Wala tayong meaning. Parang nabubuhay ka lang. Pero nabubuhay ka lang pero wala kang buhay. Di ba? Parang sumusunod ka lang sa agos itong mundo na to. Yan, yung buhay na may peace of mind. Ano yung may buhay na peace of mind? Parang ganito. Peace of mind, wala ka masyadong depression. Mababawasan yung depression, mababawasan rin yung anxiety mo. Ito yung tinuro sa akin ng pasahero about sa depression and anxiety. Yung depression daw pala kasi, iniisip mo yung nakaraan mo sa future mo. Wala ka naman na magagawa dun eh. Nakaraan mo na yun eh. Ay, mga pagkakamali mo dati, para kang nagsisisi, dapat pala what if ganito, what if ganyan. Yun yung mga what if mo, depression yun. Pag once na mag-isip ka na ng what if, sana pala no, kung ganito, wala ka naman magagawa dun eh. Nakaraan na yun eh. Ang nangyayari lang, kakaisip mo nung nakaraan mo, naapektuhan na yung present mo, nananakaw na yung oras mo, kakaisip mo dun sa nakaraan mo. Sakto-sakto yung kwento po ninyo about dun sa past. Ay, may parang naalala ka lang. Sakto lang, may pinagdadaan ngayon eh. Ayun di ba? So yun yung past. Huwag na natin pakaisipin yun kasi kakaisip natin, hindi natin namamalayan yung present natin ngayon. Itong mismo, itong this very moment, pag inisip mo yun, sayang oras mo. Apo. Tapos madidepress ka lang, malulungkot ka bigla. Wala ka naman magagawa dun eh. Ang kailangan mong gawin, mag-move on ka. Gawin mo kung ano yung kaya mong gawin para ma-improve yung ikaw today. Hindi yung iisipin mo pa yung nakaraan. Wala ka na magagawa doon. Kahit anong gawin mo, balik-balik mo yung mundo. Hindi ka makakabalik doon. Thank you. So yun yung depression. Nade-depress ka kasi niisip mo eh. Ang nangyayari talaga, nananakaw talaga yung oras mo. Ninanakaw yung oras mo ngayon. Instead na magiging mas productive yung araw mo, iniisip mo yung iniisip mo yun, wala nangyayari sa'yo. Wala. Kumbaga sa online game, ganito. Kung kunyari, iniisip yung nakaraan mo, hindi ka magle-level. Wala kang ginagawa eh. May stuck ka sa ganung buhay. Ang mangyayari sa'yo, hindi ka player. Hindi ka mag-i-improve. Imbis sa level 2 ka na sana, level 1 ka pa din. Kasi, iniisip mo yung nakaraan mo, nasasayang. Ang mangyayari sa'yo, magiging NPC ka na lang. Wala kang level, wala kang nagbigay na lang ng pwesto, iba? Hindi ka nag-i-improve. Dapat i-improve mo yung sarili mo. Kung ano man yung nangyari, move on agad. Next agad. Minsan kasi nahirap bitawan. Mahirap bitawan, totoo. Pero dapat maging aware din tayo na pag habang nandun tayo nakakaisip dun sa nakaraan natin, hindi tayo magle-level, hindi tayo mag-move on, hindi tayo mag-i-improve sa buhay. Kaya kailangan isipin natin kung paano ba tayo makaka-move on, paano ba tayo makaka-level, step forward. Galing niya, tama. Di ba? Ayun, isipin natin.
Kasi kung isipin lang natin, nakatawa nga natin. Eh, parang tayo NPC na lang. Imbis na level 100 ka na sana, di ba? Oh. Magiging ano na yun, magiging Natigil yung progress. magiging domino effect na yun. Pero nagpa-level na lang ako, no? Kaysa inisip ko nang inisip yun. Eh kung ginawa mo na kagad, kumilos ka, inaksyonan mo, 100, level 100 ka na kagad. Tapos matatawa ka na lang sa dating ikaw. Sabihin mo, buti na lang pala kumilos agad ako. Buti na lang pala ginawan ko na kagad ng action. Kung hindi, wala, level NPC na lang ako ngayon. Parang ganun. Tama. Okay. Nag-preach din kayo sa church po? Ha? Nag-preach kayo sa church? Or Mukha bang preacher? Hindi ako preacher. Ayun, isa siyempre, pag-pray natin. Mahirap yan, hindi mo kaya yan mag-isa mo. Kailangan mo si God. Salamat po. Pag-pray mo yan. Kasi talaga tayo, kung tayo lang, hindi natin kaya. Hindi talaga. Yung tayo sa anxiety. Ano naman tong anxiety na to, parang pareho lang, di ba? Totoo, may common denominator sila. Parehas mo silang iniisip. At parehas, pag inisip-isip mo sila, parehas nilang nanakawin yung present mo. Yung anxiety naman, ang pagkakaiba, future. Nag-aalala kayo kung ano mangyayari. Anxiety, nag-aalala ko kung ano ba mangyayari pag ginawa ko to, ano ba mangyayari pag ito yung ito yung kinuha kong step, ano bang mangyayari pag ito yung ginawa. Pwede naman mag-isip, pero wag lang yung napakatagal. Naman isang taon mo nang iniisip yung hakbang na gusto mong gawin. Pag may naisip ka, subukan mo na kaagad. Pag effective, okay. Pag hindi, move on. Yan lang. Hindi yung isipin mo, pag ginawa ko ba to, ano ba mangyayari? Huwag mong isipin kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas eh. Diba? Diyos lang nakakaalam sa lahat. Tama. Kaya kung may naisip kang step, huwag kang mag-alala kung anong kalalabasan. Gawin mo kung alam mong tama, ipag-pray mo kay God. Pero ipag-pray mo ng gusto muna kay God bago mo gawin. Mamaya bara-bara ka rin. Bawal yun. Tama. Pag-pray mo siguro hingi ka ng sign. Pero yung mga obvious na alam mo yun, negative or makakasama sa'yo, alam mo naman na kaagad yun. Dahil nagpe-pray ka, no? Tapos binubulungan ka, magpakamatay ka na. Siyempre, yun yung napaka-ekis nun. Totoo. Yun yung mga alam mo na hindi yun yung sagot. Kakaisip mo ng kung anong mangyayari, wala, ninakaw na rin yung oras mo in the present. Ngayon present time mo. Gawin mo, pag may naisip ka, gawin mo. Kung sakaling failed, kung mababagsak ka sa depression, wag na. Alam mo na kung paano makalagtas sa depression, move on. Ganun. Kasi pag inisip-isip mo pa yan, may stuck ka. Sa help ni God, hindi natin kaya mag-isa yun. So next is, tapos na yung depression, anxiety. Number 2 is yung I am the truth. So sa ngayon, agnostic ka pala, sir? Yes, sir. Okay, walang problema. Firm believer sa higher power, pero doubtful sa religion. Okay. Pero sobrang agree rin dun sa mga sinasabi niyo po ngayon dito sa travel. Ang dami din sa lesson sa nabanggit niya fit dun sa current circumstances ko ngayon. Kaya nakakatuwa rin. Kasi saktong-sakto. Sakto yung mga sinabi, yung mga sinabi ni Lord sa'yo ngayon. Hindi ako yung nagsabi noon, no? Si Lord yun, si God yun. Kasi ako naman ginagamit lang din ako ni God. Malay ko ba na yun yung kailangan mo? Salamat din sa pag-share po na. Oo naman. So yun lang, may tinatanong lang ako sa pasahero. Sige, bago ka magbigay ng reviews. Biglang gano'n ito. Do you accept Jesus Christ as Lord and Savior mo? Accept mo na, yan. Multiple times. Multiple times na. Okay. Yun na, tapos na ako. Ikaw naman, ano naman masasabi mo? Wala naman na. Yun na yung pinaka-testimony mo na sakto yung mga sinabi sa'yo ni God for today's video. Pwede ko naman i-post to, no? Sige. I-post. Sige po. Okay lang. Noong December kasi. Sige. Kaka galing ko lang sa breakup. 5-year relationship. 5 year? Grabe. Tapos kasabay na medyo matagal na rin po ako din sa company. Tagal ko nang nagpa-plan na mag-resign. Okay. So yung sinare niya about dun sa depression dun sa breakup and anxiety dun sa future, sa career. Sumpak dun sa current problem.
Actually, pupuntahan natin ngayon. Oo. Apply Ano, mo. hindi po. Ay, Sa hindi. sa work. Bali, meron kami bagong project na Okay, okay. medyo na may pinaproblema lang rin kami doon ngayon. Ah, Ang laking comfort lang nung word ninyo, na nasabi niyo. galing ah. Salamat. Salamat din po kuya sa pag-share. Sakto-sakto yung sa amin. Hindi ako usually nakikinig sa mga Talaga? sa mga nag-preach. Parang gusto ko lang. Parang wala lang sa'yo. Paki ko sa'yo, parang ganun. Okay. Hindi, doon na, honest na tayo, di ba? Siyempre, agnostic eh. Agnostic eh, ganun talaga. Apo. Galing ah. galing ni God ah. Ang galing nga po, sakto-sakto. Sakto yung ano. Actually, yung depression, anxiety and depression, kanina ko lang din nalaman yun. Dun sa... Isa pa sila pero kanina. Kaya pala ginawa ni God, pinaalam niya sa akin yung anxiety and depression para maturo ko naman sa'yo. Ay, Salamat po. ma-pass the message ko naman sa'yo. Tinuro lang sa akin kanina yun. No, ayun pala kailangan mo. God works in mysterious ways. Talaga. Si Lord, ano ka na lang niyan kay God. Yung mga ginagawa niya talaga. Ina-orchestrate niya lahat para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Galing di ba? Manis. Baka si God yan. Tama. Oo. Buti, usually ganun po talaga yung sinasabi ninyo, or hindi yun yung usual na teachings ninyo about the depression and anxiety. Hindi usually ganun. Ilang araw na ako nag-share ng John 14:6, tapos pag napapadaan ako sa depression and anxiety, hanggang doon lang, hindi ko na in-explain yung depression tsaka yung anxiety. Ngayon ko lang napag-desisyonan na i-share yung depression and anxiety. Sumakto pa sa'yo. Kasi kanina ko lang din nga nalaman kung paano i-explain yun. Di ba?